Fishy fishies. Fishy fishies. It's not in focus. Fishy fishies. Meow meows. Tagun-tago yung ulo ni Luigi. Meow meows. Okay mga katinapay van life, matagal-tagal tayo hindi nag-vlog. I think ang last na video natin was 4 months ago. Ginagawa ko yung rear window block ng ating tinapay. So as you can see, andyan pa rin yung rear window block and may konting ilaw na lumilitaw because mamaya explain ko bakit, no? So previous video ko, alam ko madilim yung video so medyo mahirap panoorin. Nilagyan ko ng rear window block using foam board ang ating rear window. Which is yun din yung binuo kong side window block, foam board din ang ginamit ko. Actually may naisip akong bagong gawin dito sa side window. Gagawin ko yung style doon sa likod, which is 3 piraso. Dito sa side gagawin kong 2 piraso lang para madaling ikabit. Napansin ko mas madaling ikabit pag hiwa-hiwalay yung foam board, hindi yung isa lang tapos sasaksak mong gano'n tapos ibababa mo pababa. So mas madali, isaksak lang ng isa tapos yung second piece isaksak pababa, or maybe saksak sa left, saksak sa right, I don't know yet, pero mas madali pag piraso. Mamaya papakita ko yung sa likod. Anyway, ang ating video today, papakita ko lang yung aking dinevelop na blind spot. So kung sumusubaybay kayo sa video, meron akong rear dash cam or rear view mirror dash cam, no? Pakita ko sa inyo. Okay, so ito ay rear view mirror ko. Pinapatong yan sa rear view mirror mo. So yung meron nandito sa likod yung original mong rear view mirror. Tapos ito yung view ng cameras ko sa likod. So ito yung camera sa likod. Ito yung camera sa left side ng kotse. Pinakita ko na to before sa isang video. Ito yung view sa right side ng kotse. Now, may limitation pa rin ang view na tatlong yan, even though malaki na yung tulong ng view na yan, no? Hello mga ating mga kuya. So gusto ko lang ipakita sa inyo visually kung ano yung ibig sabihin ko when it comes to camera na gusto kong ikabit sa blind spot reversing. Blind spot reversing ang tawag ko. So ang gusto kong maintindihan nyo, ang blind spot reversing dinisenyo ko para pagpaurong ka sa parking garage na ganitong klase. May pader ka sa kanan mo, may pader ka sa kaliwa mo, hindi mo nakikita yung mga dumadaang kotse or bisikleta o motorsiklo dito sa lalabasan mo, no? So, very simply, mula sa driver's side, driver spot dito, kung ito yung driver, hindi mo makikita ang mga padaan until nandito na sila sa area na to. Di ba? So, ang gusto kong ikabit na camera, gusto ko ikabit yung camera dito. Nakatingin pa ganito. Tapos may camera din dito, nakatingin pa ganon. So, mangyayari is, pag merong parating ditong ganyan or parating ditong ganyan, at ikaw ay umuurong, no? Nandito pa lang yung puwet mo, nakita mo na sila from here. Nandito ka pa lang, nakita na ng camera mo doon. Hindi mo kailangan na antayin na nandito na sila mismo, saka mo lang sila makikita. Aksidente mangyayari doon sa'yo. So, yun ang point ko doon sa camera na yun. May magsasabi naman, what if yung paradahan ko malinaw, maluwag? Kita mo yung both sides. Kita mo dito, kita mo doon. Oo, meron kang paradahan ganun. What if nagpark ka sa mall at may malaking kotse dito? At may malaking kotse dyan. Hindi mo rin makikita kasi paurong ka eh. Diba? May mga dumadaang kotse dyan. O dumadaang tao, diba?
kailangan mo din ng camera na yun na sinasabi ko. Pero, ang old school traditional na solusyon, especially yung mga magmaneho talaga ng mga ganitong van sa trabaho nila, ang solusyon is, kung ito yung parking spot mo, dapat papasok ka, paurong ka mag-park. Para palabas ka, nandito ka, nakikita mo yung parating. Diba? So yun yung traditional na solusyon ng ibang nagmamaneho, paurong sila nagpa-park. Para lagi, pag palabas sila, nandun sila, nakikita nila yung parating. Pero, sa sitwasyon ko, sometimes mas gusto ko nagpa-park ng papasok. Sometimes gusto ko nagpa-park ng papasok, or sometimes gusto ko nagpa-park ng papasok. So, paurong ako lumalabas ng parking. Isa sa mga rason ko kung bakit paurong nagpa-park ako ng papasok, kasi kung nag-grocery ako, yung grocery, bubuksan mo yung tailgate, saka mo ipapasok yung gamit mo. Pero kung nagpark ka, ganito, kung nagpark ka ng nasa pader na yung tailgate mo, hindi mo mabubuksan yung tailgate mo. Nandito ka sa harap niya eh. So, paano mo dadalhin yung binili mo doon sa likod? Kaya ako, sometimes, pag nagpa-park sa mga mall, nagpa-park ako ng papasok. Kasi, yung binili kong gamit, ilalagay ko sa likod. Yun lang ang point ko doon. So, ang point ko, para doon sa ating camera, is, may pader dyan or kotse dyan, nakapark ka papasok, makikita mo yung traffic na dumadaan sa likod mo. Yun lang ang point ng blind spot cameras na yun. Obviously, may iba pa tayong camera na ikakabit or kinabit na. Yung isang camera natin, yung bumper camera dito. Tapos meron din akong parang bumper camera sa front. Pang lang yun, pang extra lang yun. Anyway, balik na tayo sa video. Dito sa aking backup cam, nakikita ko yung pinakailalim sa likod na mismo ng bumper ko. No? As usual, yan yung Pero maraming camera yan. Pag pinindot ko itong remote, yan, makikita ko yung pakaliwa or pakanan, and then makikita ko yung pagganon. So, better view kumpara dito, no? Better view kasi marami akong nakikita ko yung cross traffic, ang tawag dyan, cross traffic. Ito, hindi mo makikita yung cross traffic, hindi ba? Doon nakikita ko yung cross traffic. Kulang pa yan kasi sa tingin ko, hindi pa gusto ko pang i-angle ng mas marami pa papunta ron yung camera, no? So gagawa ko pa ng paraan, pero for now yan muna yung ginawa ko. Papakita ko paano kong ginawa. Well, so magulo, marami akong i-explain, pero ito muna ang i-explain ko. Ito yung remote nung cameras, no? So pindot ko forward, makikita mo yung harap ng kotse, forward. So yun yung may forward cam siya. Yung forward cam niya, nilagay ko lang dito sa ibabaw ng ng aking ibabaw lang ng ating stem ng ng rear view mirror natin. Hindi ko masyadong ginagamit yung forward cam. Lang yan, pag nakatakip itong windshield ko. Anyway, saka ko na-explain yun. And then pag pinindot ko yung down, papakita niya yung backup cam. Pag pinindot ko yung left, papakita niya yung sa left hand side, doon sa driver side ko na cross traffic. Pag pinindot ko yung right, makikita mo yung galing sa passenger side ko. Ayan, may dumadaang kotse. Anyways, yun yung remote niya. This is may button battery yan sa loob. Papalitan mo CR2035 ata or 32. Yun yung feature niyan. Kasama itong remote na ito, may kasama siyang unit na kakabitan mo ng maraming camera. Ito yun, ito yung unit na kakabitan mo ng maraming camera. Yan. So makikita mo back, right, left, front. Yan, lahat ng camera yan, 4 na camera yan, no? Pwedeng 3 lang, pwedeng 2 lang, pwedeng 1 lang. Pwedeng hindi mo gamitin entirely yung unit na yun. Yung unit na yan, yung nagpipili ng video feed papunta sa monitor mo.
Yung monitor, basic lang yan na 5-inch. Kasama ng set yan, tapos naka-wire lang siya dito. No, alam ko, magugulo yung wiring ko. Aayusin ko yan pag permanente na yung gamit. Itong wire na to, nakakabit lang sa dito Wi-Fi SIM. So, kuryente ng kotse yan. Yan. For now, papalitan ko yan ng baterya. Kuryente ng kotse yan. Pupunta rito sa 4-port na cigarette lighter socket. Meron akong charger ng cellphone. Ito yung nakasulat. Ayan, nakasulat. Baliktad. Sulat sa kanya, PD 12 volts 2 amps 4 routers. Yan. So, ano lang ako. Walang kinalaman ito. Internet ko lang yan habang nasa labas ako. Pansamantalang internet. Ito, marami akong kable. Huwag mo naman pansinin yan. Maayusin natin yan. Anyway, ang point ko lang is yun ang ating monitor. Namatay yung monitor. Nabunot ba sa kuryente? Nabunot sa kuryente. Ayun, nabunot nga siya. Yun. So, yun yung monitor. Pag pindot mo yung M, meron siyang ililipat niya yung monitor sa second sa second feed, video feed niya. Currently wala tayong second video feed. Yung second video feed kasama din ng box ito, kasama ng kable. Ito yung second video feed niya. So technically pwede ko siyang kabitan ng isa pang camera or any other video feed like video, kung let's say lagyan mo siya ng digital TV receiver, DVD player or something, whatever. Hindi, may DVD player pa ba ngayon? Anyway, ginagamit ko ngayon currently, pag pinindot ko yung mamamatay lang yung display para hindi ako nai-istorbo nagmamaneho. No? So yung M pala, nagsiswitch between yung last pressed button tsaka yung yung ko lang napansin. Anyway, yun yung point nun, remote siya. Tapos habang nagkakambyo ka, nag-reverse ka, pindutin mo yung back, makita mo yung likod. Tapos patayin mo na lang siya pag hindi mo kailangan. Okay, yun ang wiring sa harap. Ito, dinagdagan ko rin ng ating relo. May relo na ako sa dashboard. Yung mismong radyo ng Toyota may dashboard, may relo na, pero may kinabit kasi akong battery disabling remote. Hindi ko saka ako na-explain yung battery disabling remote kasi hindi pa ako tapos sa pag-modify, no? Pero since binapatay ko yung baterya ng mismong kotse, nag-iiba yung oras ng nitong radio system. So better yet, meron na tayong offline na hindi laging umaandar na relo. So kahit nakapatay yung kotse, hindi umaandar yung kotse, meron tayong relo sa ano lang yan. Nabili ko yan 80 pesos ata. Tapos din naka-nano tape lang yan. So hindi permanent tape yan, pero maganda yung dikit. Okay. Nako, madilim. Ayun, nag-adjust na ang ating camera. So, ito ang likod ng ating van right now. Madilim pala yung camera. Ayan. So, ating bed, marami na tayong nilagay na mga unan, pantulong sa ating unan. Ito lang yan, ilalagyan ko ng gamit minsan para hindi mainitan sa araw, sa loob ng kotse. Meron tayong curtain, pinakita ko na ata yung curtain na yun. And ito sa itaas, kung saan yung ating tawag dito, rear tailgate. Ito ang ating rear window cover, no? So tinatakpan niya yung ilaw mula sa rear window kasi hindi natin kailangan makita yung rear window na dahil meron tayong camera. Medyo unsafe pag nasira yung camera, pero konting ingat lang kung may problema, no? So ginawa ko siya ng modification. So normally ang ating rear window cover, nakasuot siya dito sa loob ng goma na yan, no? Pero tinanggal ko muna yung side ng iba, yung pinakamataas, sinaksak ko yung sa ilalim because meron tayong rear cameras, no? Ito yung andali, i-focus natin ang hirap tumingala. Ito yung rear view camera. Ito yung rear view camera. Ito yung ito yung sa ilalim sa bumper camera natin yan, no? Tapos
Teka lang ah. Pag tinanggal natin siya sa pagkasabit sa window, yan. Andito ang ating side cameras. Yun. So, itong camera na to, nakatingin papunta ron. So, nakatingin siya papunta ron, nakikita niya yung mga kotse galing dyan sa kanan. Yun. Tapos, itong camera na yun, nakatingin papunta ron, nakikita niya yung mga kotse galing sa doon, sa driver side. Dinikit ko lang yan, I think naka double side na nanotape. Yan. Tapos meron akong, para hindi kita yung pagka-tape ko, nilagyan ko ng, anong tawag dito? Vinyl tape yan eh, vinyl electrical tape yan, vinyl electrical tape. Bakit ko nilagyan ng vinyl electrical tape? Kasi meron siyang LED illumination light. So, ang purpose kasi ng camera na to originally, nilalagay yan sa ilalim ng side view mirror mo. So, pag nasa ilalim ng side view mirror mo, nadiliman siya, iilaw niya itong dalawang LED light na tinakpan ko. Okay, so ngayon, using some possibly trial and error, tatanggalin ko ito, susubukan ko siyang gandahan ng turo doon. Kakabitan ko ng kuryente na USB para hindi ko na kailangan i-start yung kotse. Kakabitan ko ng power ng USB yung 12 volt titer socket, or actually power station pwede rin. Pero meron akong PD trigger to 12 volts. Anyway, mahirap explain. Basta kakabitan ko ng kuryente para makita ko yung camera. Hindi ko na kailangan i-start yung kotse. Subukan ko tanggalin ito, i-re-angle ko para mas matalim yung angle niya pag ano. Okay, so kung curious kayo, ito naman ang gagamitin ko para sa ating 12 volts. Si Flashfish A3. Not necessarily recommend kong bilhin ito. Nasa less than 3,000 pero hindi ko recommend. Maganda siyang 12 volts, hindi maganda yung AC power niya. Yung AC niya is modified sine wave. Mahirap explain, basta pangit yung AC power niya. Pero 220 60 Hz. Mahirap i-explain ulit. Basta, kung bibili kayo nito, mag-ingat kayo sa AC power niya. Hindi, madumi yan, madumi. Anyway, saksak natin sa power ng kotse. Okay, so baka mahirapan kayong maintindihan. Itong kable na to, na nakakabit dito sa ating lighter socket expander port, or ano, nakakabit dito sa ating DC 5521 cable. Mahaba yan, ito yung kadulo. Itong power station, pag binuksan nyo siya, o actually kahit hindi siya buksan, meron naka-wire na 12 volts. Yung battery niya is 12 volts, 0.8 nominal, no? So, pag in-on natin yung power station, yan, 13.6 volts siya. Perfectly fine yan. Tapos ito, makikita nyo, nakasulat, DC 12 volts, DC 12 volts. So, ibibigay niya 13.6 volts pag sinaksak natin. Ngayon, papasok yung kuryente niya dito sa ating lighter socket ek. Mula dito sa kable na to, ibibigay niya sa apat na yon, which means magkakakuryente dito. Bakit wala? Yun, maluwag eh. Pasensya na, maluwag yung lighter socket, minsan lumalaban sa saksak yan eh. Hindi necessarily ibibigay niyo, makikita mo yung 12.7 dito sa ating battery smartphone charger. Kasi syempre nagsishare na siya ng voltage. Bumababa yung voltage pagdating sa kanya. Pero that means may power si rear cam, may power din yan yung ating monitor at yung ating mga camera niya. Doon na lang, hindi na natin kailangan i-start yung kotse. Nakita nyo walang susi doon. Minor thing lang yan, kung gagawin nyo to, wala kayong ganyang strategy, start nyo na lang yung kotse nyo, or kahit di na, basta gamitin nyo lang yung baterya ng kotse, huwag lang matagal. Okay, so now that may kuryente na tayo dito, pwede na natin siyang tanggalin sa pagkadikit, reposition siya,
Subukan natin mag-find ng position na pwede siya nakatingin pag ano ng talagang matalim yung pagkatingin niya. And para malaman natin kung maganda yung ating setup, titingnan natin yung monitor sa harap ng kotse, no? So, trial and error, konting usog, konting whatever. So, ayan yung mismong unit. Focus natin. Yan. Makita nyo, pag dumilim, paano ba malalaman madilim? Ito ata, may detector ba siya? Saan yung detect? Ayun. Yun. So, yung light sensor niya, pag nadiliman yung light sensor niya, iilaw niya yung LED. Ayaw natin yun. Because pag may ilaw yung LED sa salamin, especially pag madilim yung loob, magre-reflect lang yung salamin. Hindi mo gusto yun kasi gusto mo makita ng camera yung nasa labas ng salamin. Anyway, minor ano lang yun, mga reflection physics. Okay, sa pagkakakita ko, nasa limit na tayo. Nasa limit na tayo na nakikita niya. Ang solusyon ko ngayon is dadagdagan ko ng tape yung ilalim niya para umanggal pa siyang paganito or paganito actually. Paganyan, para pababain, pakaliwa ang nakikita niya. So, ang gagawin ko, dadagdagan ko lang ng extra nano tape sa bandang right side and top side para umangat lang ng konti. Okay, so after a few more adjustments, I think medyo malapit na tayo sa final form niya. Nakikita mo na yung part ng bintana dito, no? Part ng rear tailgate dun sa right side. So, everything na makikita ng window, nandito na, nandyan na. Lahat na makikita ng window. Kumpara sa dati, yan. So, yung part na dito hindi natin nakikita pa. Dito, sa dati, no? Yung banda rito. Ito yung part na ng rear tailgate pero hindi natin nakikita yung banda rito. So, maliit lang yung difference. Pero maraming awareness na nakakatulong pag may parating na motorsiklo, tricycle galing dito. No? Mas early yung warning mo kaysa yung malapit na sa'yo saka mo palang nakikita. So, gagawin ko na lang, tatakpan ko ng black na electrical tape para hindi siya, yung ilaw niya hindi mag-reflect sa rear window, and gagawin ko rin sa kabilang camera. Okay, kung curious kayo sa ginawa ko, dinagdagan ko ng nano tape yung yun para umangat siya ng konti, pati yung part doon nakaangat siya ng konti, no? Obserba ko na lang kung matatanggal siya, pero matibay ang nano tape eh. And then kumpara sa dati, yun. So, mas naka-angle siya to the corner, sa side, nakaturo doon kaysa nakaturo pa baba. Ito, half-half, 45 degrees. So, ngayon, tatakpan ko ng electrical tape yung LED lights na ulit. Okay, so I think medyo maganda na yung gawa natin. As you can see, nakikita niya halos dulo na nung bintana doon. And then, tingnan natin yung kabila, compare. Hindi masyadong parehong pantay, pero sa tingin ko malaki na improvement. And I don't think kailangan ko ng masyadong pakialaman kasi nakakatamad mag-trial and error. Balik ako mabalik dito sa monitor para lang makita ko yung adjustment. Tapos mali, tapos sobra, ganun. Maganda nito, dalawa kayong tao para nag-a-adjust. Yung isa nag-a-adjust, isa nanonood. Pero okay lang. As you can see, malaki na yung nakikita niya sa blind spots. Yun. Very nice. Okay mga timako, yun muna ang ating video ng Tinapay Van Life for the meantime. So ang susunod kong video is papalitan ko na yung ating flooring. So ang flooring na ginawa ko is vinyl, ano lang yun, pinatong ko lang tapos dinikitan ko ng nano tape na pupunit na siya. Meron ba akong dumi dito? Napupunit na siya. So papalitan ko ng foam kasi pag nagmaneho ka, huminto ka, mararamdaman mo yung floor mo dito mainit kasi nasa ilalim ng floor mo parts ng makina and tambutso and transmission kasi rear-wheel drive itong kotse na to, dumadaan yung transmission sa ilalim ng floor mo. So, umiinit. Actually, pwede kang, kung meron kang pagkain, kunwari bagong luto pagkain mo, ilagay mo dito, hindi lalamig yung pagkain mo eh. So, nangyayari, let's say nagmaneho ako ng 3 hours, pagpasok mo din sa loob,
mainit yung yapak mo. So lalagyan ko ng floor na pansamantala. Ang gagawin ko yung kabit-kabit na foam na floor. Ang foam kasi nagre-resist ng init. So insulation ng foam. So simpleng foam na kabit-kabit malamang makakatulong sa insulation ng floor natin. Hindi ko alam kung effective pero ang ating vinyl floor nagpupunit na. So panahon na rin siyang palitan, no? So tapos na yung experiment natin with the vinyl floor. Simpleng modification, and palitan na natin ng foam kabit-kabit. Hindi pa ako makapag-commit sa actual, kahoy or whatever type of floor na talagang permanente. Ito muna, DIY muna tayo. Anyway, yun muna tayo. Tinapay Van Life. Thanks for watching. See you guys next time. Bye-bye.